Huwag nating limitan. Alam mo ba, ang China, ang Thailand, ang Singapore at ang Malaysia, ang mga departamento nila nagpaplano for the next 100 years. Tayo, pag sinabi natin medium-term development plan ng bansa, ang pinag-uusapan natin, 6 na taon lamang. Sila 100 taon kung magplano. Halimbawa, isipin nila, 100 years from now, gaano karami at gaano kalaki ang populasyon natin, ano ang projected nila na industriya natin. Yung airport nila, pinaplano nila yung expansion kung ang populasyon nila umabot ng ganitong level na assuming yung population growth nila magka-continue. So, let's peg it at 100 years. You mentioned Rizal. Bago pinatay si Rizal, ginamit niya sa kanyang tulang mi ultimo adios, yung katagang Nuestro Perdido Eden. Paradise Lost o Paraisong Pinabayaan. 100 taon mula nung sinulat niya yun. Parang totoo pa rin yun, di ba, sa Pilipinas? Pinabayaang paraiso pa rin ang ating bansa. Maganda naman ang ating klima. Yung ibang bansa, 4 seasons, may isang season silang walang magawa. Tayo buong taon, maliban sa manakanakang bagyo, pwede tayong may magawa at pwede tayong tanim. Pero bakit tila kulang pa rin yun? Mas masipag di hamak ang mga Pilipino kumpara sa ibang mga nationalities, pero bakit laganap at lugmok pa rin tayo sa kahirapan? Ang layunin ko para sa akin sarili ay simple. Sa talambuhay ko, hindi man sa loob ng 100 taon, na iwanan itong mundong to, iwanan yung bansa natin, na nasa mas maayos na kalagayan kesa nung nabubuhay ako doon. Hindi ko man magawa yon, na sana wag ko nang palalain pa yung sitwasyon kesa nung kinagisnan ko. Yan ang pinaka-pangarap, layunin at mithi na dapat panghawakan ng bawat isa sa atin para sa saling lahi, para sa mga anak ko halimbawa. Na sana yung Pilipinas nakakagisnan nila, mas maganda namang dihamak kaysa sa Pilipinas na kinagisnan ko. Hindi ko man makamit magawa yon, sana pareho man lang para hindi ko na pinabigat pa yung papasan na pupulumahin nila sa darating na mga taon. But looking forward, way ahead. Lamang na tayo sana sa ibang bansa. Nung tinamaan sila ng matinding economic na mga problema, hindi pa tayo gaanong tumaas nun. Mababa pa lang yung pagkakataas natin o pagkakaangat natin. Ika nga, mas masakit mahulog mula sa 20th floor kung masyadong tumaas yung ekonomiya mo, kesa mahulog mula sa 3rd floor kung saan nagmula ang ating bansa. Tayo na sana ang unang naka-recover at nalampasan-pasan na natin yung mga ating karatig bansa. Kung nandun lamang yung pagpaplano, kung nandun lamang sana yung bisyon ng pamahalaan sa pangkalahatan, hindi ng isang individual na opisyal, para sa ating bansa. Singapore, for example, they have a comparative advantage office. You know what they do? All they do is simply research on what the comparative advantage of their country is as against its neighbors and as against other countries. Wala tayong ganun. One thing they looked into about 10 years ago was one small detail, student dollars, for example. Sabi nila, maraming mayaman sa Asia. Bakit kailangan pa nila magpuntang Europe at Amerika, tulad ko halimbawa, para mag-aral? Bakit di na lang dito? So, inalok nila yung mga sikat at magagandang eskwelahan sa Europa at sa Amerika para magtayo ng branch doon sa Singapore. In-offer nila lahat ng incentives, ang target lang nila, student dollars. Tax-free lahat, libre ang building, libre ang lupa, para lang sa gayon, doon mag-aaral yung mayayaman, doon sila bisitahin ng mga magulang nila, at doon nila gastusin lahat ng pangangailangan nila sa restaurant man, sa dorm man, bumili man ng damit at suporta ng ekonomiya ng Singapore. Wala tayong ganung uri ng bisyon, wala tayong ganung uri ng pangarap para sa ating bansa na malayo-layo. Simpleng bagay lang sana yun. Noong mga nagdaang panahon, meron sana tayong ganun. Halimbawa, you can say anything you want to say about the Marcos administration, but there's one thing, for example, that is comparable to that. Noong panahon ni Marcos, nagpatayo sila malapit sa UP ng specialty hospitals, concentrating on the individual organs. Lung center, heart center, kidney center. Kauna-unahan yun sa Asia. In fact, one of the most complicated heart transplants one of the first heart transplants was done, in Asia at least, dun sa heart center, na napabayaan na. Hindi lang siguro yun ang tawag, pero kung babaligtan naman mo, knowing what you know now, medical tourism yun eh. Pupunta ka dito sa bansa pag may problema ka sa lungs mo dahil hindi yung magagaling. Pupunta ka sa bansa kung may problema yung heart mo. Pupunta ka sa bansa kung may problema yung kidney mo. It's actually medical tourism 30 years ahead of its time. Sayang. Kung meron lamang sana tayong mga ganon, kung meron lamang sana tayong mga ganyang uri ng kaisipan at pag-iisip, mas malayo mararating na ating bansa kumpara sa narating na nitong nagdaang mga dekada.